Group effort. Parang group effort based on chismis. Risado sa pag-dismiss, ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Senator Amy Marcos nagsalita na patungkol sa planong posibleng pagbasura ng impeachment trial ni VP Sara. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Naging usap-usapan nga sa social media ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol sa biro nitong group effort, umano ang pagpapabasura ng impeachment ni VP Sara, pero nilinaw nito na hindi ito kapareho ng ginawang pagpapakulong kay FPRRD sa The Hague. Samantala nang tinanong naman si Senator Amy kung posible bang matuloy ang impeachment, agad naman nitong sinabi na ayaw raw muna nitong magsalita kung matutuloy ba o hindi na ang impeachment trial ni VP Sara dahil iba umano ang bawat pananaw ng mga senador. May iba na sang-ayon na ipasa ang resolusyon na ginawa ni Senator Bato de la Rosa at may iba naman hindi sang-ayon rito. Nilinaw naman ng senadora na huwag gawang ng kulay ang pagpapawalang bisa sa impeachment ni VP Sara dahil sinusunod lamang raw nila ang batas kung hindi ba nito malalabag ang konstitusyon kung sakaling ituloy ito sa ika-20 Kongreso. Nilinaw rin nito na walang kinalaman si VP Sara sa resolusyon na ginawa ni Senator Bato kusa umano itong nagsagawa ng hakbang na ito upang matuldukan na ang mga issue na ibinabato kay VP Sara. Dagdag pa ni Senator Amy Marcos na hindi lamang ang Duterte allies ang gustong ipagpaliban na ang impeachment, kundi pati rin umano ang administrasyon dahil baka mapahiya rin raw ito kung hindi makakakuha ng saktong boto upang ma-impeach ng tuluyan si Vice Presidente Sara. Bawat senador may ibang ideya rin. Sa ilang mga resolution seeking dismissal impeachment complaint against VP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami yung na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? May 5 kayo, ma'am, na Ha? nakita? There are at Hindi least ko na 5. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-e-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Sorry. Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sinong nasa familiar group? ba? Ma'am, Nauso yun eh. Ay, Sinong Duterte nasa Black group? ba, ma'am? Yung, may Hindi. group effort? Hindi. Iano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi. nakita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganun talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa Solution. Kasi, lahat hindi sila- naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na lang kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. Pero doon sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, nakakita... Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort
Parang ano yung Hindi mga naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a solo flight. No, we always work together, So, ma'am, and certainly we explore all possibilities. It's not a straightforward rule imposing process. Kasi yung procedure dito, di ba ang lawak-lawak nga at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo, ma'am, but ang direction, ma'am, ng lahat, quote-unquote lahat, ay is to Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. So, ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, ano solusyon para Yeah, hindi ay, para walang solusyon. mapapahiya sa Ewan ko situation. yun lang ang pakiramdam ko. Hindi, wala. Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. Hindi ko alam talaga kung anong plano. Si SP ang nagpaplano. Pati yata si SP, kinukonsulta yung iba at kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Dapat lang para June 11 kasi tapos na eh. Hindi, linuloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort, ha? Baka akala ninyo talagang may group effort. Nasesentensyahan na yan, ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa Senado, lalo sa plenary, syempre, lahat may kontribusyon. Ganyan talaga. Naririnig ko. Are we talking about In the Senate and outside the Senate. Marami. So, sana ba yun, ha? Chine-check ko nga eh. Ang totoo, ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition. Chine-check ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? May magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself sa mga allegations. And sabi din naman niya,
handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? Pag Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. ma'am, yun ba yung practical way out of this? na yun, makita na invalid siya. I'm not really So, looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. You're vying for Senate presidency. Nanliligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi seryoso yun, ha? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus, Ha? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumuot ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, yung pagtatanggol ba, yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. so you're open. I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo? I'm not free to say so. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So, hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari? Hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam. Wednesday? Hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion. And we respect their right to air their views.